Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin, and it's good to be back sa ating pong programang The Baptist Lunch, and welcome to your favorite episode every Thursday ng tanghali, and ako po ay naniniwala na tayo ay pagpapalain po ng Panginoon, ano po, at ngayong may live ba tayo? Yan, ngayon pong araw po na ito ay sasamantalahin natin ang pagkakataon po na ito na tayo po ay makakapag-aral muli ng salita ng Diyos, and sa ngayon ay nako, ito na naman tayo. Nagla-log out na naman. Ba't kaya pag nandito nagla-log out yung mga account ko bigla? Yan. Oh, logging out. Well, anyways, ay ako po ay naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon sa tanghali po na ito, and it is always good to be a part of this ministry, and ako ay naniniwala na ang tagpo po na ito ay talagang para sa atin, no, sa lalo na sa programa nating young people. Ito ay pang young people eh. Yan. Nagla-log out ng kusa yung mga account ko. Alright, so again, ay magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran na sumusubaybay po sa atin po ngayon. Hello, sound. Yan. Medyo kailangan malapit pala. Yan. Amen. Shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa atin, and shoutout sa lahat ng mga kapatiran natin na nandiyan dyan at North, South, East, and West Corner, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan, shoutout sa inyo, and shoutout sa ating mga kasamahan dyan na Sons of the Priest. Yan. Magandang tanghali, Sir Jao, at Preacher Jude. Magandang tanghali sa Sir Jude, at ganoon din kay Brother Josiah Belmonte, at sa mga kasamahan namin, ginigising pa nila. magandang tanghali sa inyo, at ako'y naniniwala na ngayon ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. Alam nyo, as kanina, sabi ko, iniisip ko, because few Thursdays ay wala tayo, no, at iniisip ko, sabi ko, ano bang magandang pwedeng i-topic dito, and if God willing, no, ay gagawin po natin ito na lang ang gagawin natin para sa mga young people na nandiyan dyan, no, na nakikinig ngayon, sumusubaybay sa ating programa. Ito ang gagawin natin. Magkakaroon tayo ng salitang lesson at salitang audience, and prayerfully I can grab some persons na ma-interview dito, no, at mapag-usapan natin yung mga bagay na ito. So, yung sinasabi ko pong palitan ng topic ay ngayon ay magsasalita ako. I hope this will serve as a blessing, and I don't know kung papaano na mapapakinggan ito ng ibang mga itong sadya ko ngayon na audience. Hindi ko alam kung paano nila ito mapapakinggan, but sila na, Diyos na bahala, no, sa kanila, no. But ngayon ay ang topic na ating pag-uusapan ay patungkol ito sa papaano mamumuhay ng godly ang isang working young people. Okay? Working young people. And then next Thursday ay pag-uusapan naman natin is papaano mamumuhay ng godly ang isang student na kabataan. Okay? So the approach is different. Ang gagawin po natin ngayon, ang approach natin ay different. So unahin natin itong mga working, and katulad nga ng sinabi ko, I will just pray that God will speak to you, and kung hindi mo man ito mapapanood, ay ito ay mai-replay mo. Kaya humihingi ako ng tulong sa mga area leaders
no, sa mga area leaders na hindi rin nanonood. sa mga sa mga kapwa ko po area leaders, no, na kung pwede maipasa nyo to. Alam ko may mga GC kayo. Sir Romer, pasa mo nga to sa Chosen Generation. Tapos i-mention mo lahat ng working. The topic for TBL is for working young people. Okay? So para kasi gusto ko pong kasi grabe nakita ko po, alam nyo, just for you to have the idea kung bakit ganito po ang ating pag-uusapan ngayon. It's because of the reason nakita ko po yung puso ng ating mahal na pastor kagabi. Actually, kagabi ay after ng service ay nag-uusap-usap po kami and talagang hati ang kanyang kaisipan para sa working and sa estudyante. And sabi ko nga kayo po at ayoko naman kasi magkaroon ng activities ang Team Focus tapos may activities yung CSI ministry sapagkat almost the audience or the group of Pastor Hill when it comes to the Christian Students Impact are all Team Focus, almost. Okay, almost. So dahil yun ay mga estudyante po lahat. So and then nagpaplano rin siya for the team preparation. So grabe, as in like kung pwede lang mga kapatid, no, na mahati ang katawan ng ating mahal na pastor, yung isa nasa kanyang grupo na estudyante at yung isa ay nasa working, no? So with that kind of pastor na meron tayo at meron siyang puso para sa inyo mga kabataan, nais ko rin din po bilang isang tulong, no, at bilang prayerfully that you can that you will receive this lesson or this principle from God's word na bukas ang iyong puso. Now, sabi nga ng ating mahal na pastor, ay hindi naman tayo hindi uso ang manipulation sa simbahan na ito. If you want to receive it, napakaganda ng mensahe kagabi ng ating mahal na pastor. It's about taking the word of God seriously sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Now, bilang isang kabataan, Sir Vince, pwede bang mapasabihan mo itong mga walang disiplinang kabataan sa labas? Yan. Pakisabihan din yung mga walang disiplinang teachers. Yan. Salamat. Alright, so ganun po ang gagawin natin. Kaya ang gagawin po natin ay magkakaroon tayo ng salitang topic. It's all about, right, ngayon pong Thursday ay it's all about a lesson patungkol po sa mga working, no? Mga working. Huwag kayong mag-alala. Wala tayong pag-uusapan. There will be no condemnation dito sa ating pong programa sapagkat this program is not about that, no? Hindi patungkol ang programang ito sa pagkukundina ng isang tao, sa pagbaba ng isang tao, at hindi patungkol ito sa lahat ng mga pwedeng masabi sa inyo bilang isang kabataan. Alright? So kaya ngayon pong ngayon pong tanghali po na ito ay mag-uusap-usap tayo patungkol po sa mga working, and I do believe that this will be a blessing sa ating pong mga kabataan. So if you have your Bibles with you, or let's just kaya na ba Sir John? Kaya na? May flash yung verse. Yan. Alright. So Colossians chapter number 3 verse number 23, a very familiar passage from the Bible na lagi nating nadadaanan, no, bilang isang mga working na kabataan. Okay? Colossians chapter number 3 verse number 23. Shout out sa mga young people na nandiyan dyan. Okay? Shout out sa lahat ng mga working. Yes, si Brother Ruben. Shout out Brother Ruben sa mga kasama mo dyan sa iyong trabaho. Yan. At shout out sa ating mahal na mayor. Yan. Alright, Colossians chapter number 3. In verse number 23, the Bible says, "And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men." Now, this is a very familiar passage mula sa salita ng Diyos, no, na lagi nyo nang nai-encounter bilang isang kabataan. Ito ay patungkol sa
sa lahat na gawin mo ang lahat ng mga bagay ng taos sa iyong puso para sa Diyos at hindi para sa tao. Now, yung dapat ninyong matandaan, young people, no, na sa lahat ng mga working, no, ang dapat po ninyong matandaan that you have, alam ko, you have the, ano bang tawag dyan, the structural or positional structure pagdating sa trabaho ninyo. You have your boss, you have your manager, you have your supervisor, you have everything, no? You have your leader, yan. You have your team leader, yan. Mga sinasabi nila, no, na mga posisyon sa trabaho. And nais ko pong sabihin sa bawat isa, no, na sa mga nag-work. Just for you, I'm not teaching you to rebel against them, but just for you to grasp that very truth na dapat ninyong makuha, mga kapatid, is this: that your primary boss is not the boss of your work. Okay? The primary boss ay hindi yung nakatayo dyan sa tabi at nagsasagawa ng tinatawag nating performance review ninyo. It's not them. I'm not saying that you should rebel against them. But the primary thing na dapat mong matutunan bilang isang nagtatrabahong kabataan na Kristiyano, okay, since that you call yourself a Christian, total nagpapakilala ka na rin namang Kristiyano. I hope nagpapakilala ka. Di ba? I hope nagpapakilala ka at hindi ka nahihiya na nasabihin sa iyong trabaho, sa iyong line of work that you are a Baptist, that you are a Christian, na hindi ka pwede sa ganito, hindi ka pwede sa ganyan, hindi ka pwede sa ganito. Okay. So, I do believe na ikaw ay nagpapakilala ngayon. Now, bilang isang Kristiyanong kabataan na nagtatrabaho, okay, you are working. Now, napakaganda na ilagay mo sa isipan mo that your primary boss is not those managers, supervisors, or team leaders na gumagawa ng performance review mo. Tandaan mo, the very first thing that you should realize is to acknowledge the big boss of your life. And that is none other than Christ Himself. Okay? But it's because of this reason. The first reason kung bakit mo kailangan i-acknowledge si Kristo sa buhay mo bilang isang nagtatrabahong kabataan, upang sa iyong pagpasok sa iyong trabaho, ang laging marirecognize mo at laging tatatak sa isip mo is this verse: to do everything heartily as to the Lord and not unto men. Alam nyo, napakahalaga ito, young people na nagtatrabaho po, no, sa lahat, anuman ang aspect ng trabaho mo, anuman ang nature rather ng trabaho mo, anuman nature of work mo, kailangan mong ilagay sa isipan mo bilang isang nagtatrabahong kabataan that you are a Christian. You are a Christian young man with a work. You are a Christian young lady with a work. Okay? Now, bakit ko po ito sinasabi? Upang ang buhay na meron ka ay magpatuloy na maging testimony ng Diyos. Tandaan mo that the very life of yours right now is not anymore yours. The very life na dala-dala mo ngayon, that you are having right now, is not the kind of life that you have before you got saved. The very life that you have right now, mga kabataang nagtatrabaho, I just want you to take note of this, that the very life that you have right now is a kind of life that has equality. Okay? Bakit? Because the life that you have right now is a regenerated life. Okay? Regenerated life. Now, what is regeneration means? An imparted life. It has a quality. It is something that was given to you. It's not about something that you earned. Regenerated life is an imparted life. It is not something that we earn. Okay? Ibinigay po sa atin yan ng Panginoon. Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. Bakit po nangyari yan? It's because kung hahaluan pa natin yan ng ibang buhay, hindi puputok ang quality sa regenerated life. Okay? Kaya nga ibinigay muli sa atin, ibinigay ang regenerated life sa atin
It was imparted to us. It was given to us. It is not something that we earned. Okay? Hindi natin yan na-accumulate. Hindi natin yan nakuha. Kundi yan ay tinanggap natin. Kundi yan ay ibinigay sa atin kaya tayo may tinanggap. Okay? That's how simple it is. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo, young men and young lady na nagtatrabaho po ngayon. For the reason that you have to take note that every time you go to work, you are bringing the testimony of the life of the Lord Jesus Christ. Ang bit-bit mo ngayon, kapatid, ay ang testimony ng buhay ng Panginoong Jesucristo. So every time you go to office, tandaan mo, ang bit-bit mo is the very life of the Lord Jesus Christ. It's because the life that you have right now is the very life of the Lord Jesus Christ. Buhay na yan ng Panginoong Jesucristo ang isinasabuhay. Kaya nga, pag tayo ay tinitingnan ng Diyos Ama, hindi niya nakikita ang kasalanan sa atin. It's because of one reason. Ang nakikita niya ay yung righteousness ng kanyang anak na dumadaloy sa atin, which was also imputed to us. The righteousness that you have right now, young men and young lady na nagtatrabaho, is not your righteousness. Tandaan mo, bilang isang tao, wala kang righteousness. Wala tayong righteousness. Ang righteousness na meron tayo ngayon is not coming from our very own nature. Bakit? What is the very nature of man? Man always sin. Consciously and unconsciously, we sin against God. Every day of our life, we sin against God. That is very normal sapagkat nasa katawang tao ka. Pero itong tatandaan mo, young man, young lady, normal yung magkasala ka. Normal yan. Unang tanong sa'yo, kapag hindi ka nagkakasala, kung tao ka nga ba? Normal yan. Normal ang magkasala ka. Pero, yung mamuhay ka sa kasalanan, ibang usapan na yon. Gets? Kuha? Ulitin ko po. Normal na magkasala ka because you are in a sinful nature. Consciously and unconsciously, nasa nature, nasa physical ka, nagkakasala tayo, kaya nga kapag humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa. Bakit? Because there are certain things that we do na hindi natin namamalayan na nagkakasala na pala tayo sa harap ng Diyos. Kaya nga humihingi tayo ng tawad. Okay? So normal ang magkasala ka dahil nasa physical nature ka pa. Pero bilang isang Kristiyano na nasa physical nature, okay, ang mamuhay sa kasalanan ay ibang usapan yun. Okay? Ulitin ko po. Iba yung nagkakasala at iba yung namumuhay sa kasalanan. Now, bakit ko po ito sinabi sa inyo? Sapagkat, alam naman natin yan. Alright? I hope kung meron man ako nasasagasaan, well, to God be the glory. Okay? Bakit ko po ito sinasabi? Evidently, the work speaks for itself na talagang maraming temptation dyan. Maraming part ng trabaho ninyo na talagang you are on the edge of like compromising the standard of being a Christian. Alam ko po, sasang-ayon kayo sa akin sa lahat ng mga nagtatrabaho. Kaya nga, kaya ko nga po sinabi sa inyo ngayon to help you to think that the primary boss of you dyan sa trabaho, of yours dyan sa trabaho mo, is not those managers, supervisors, team leaders na nagumagawa ng performance review mo. The very primary boss na dapat mong kilalanin sa buhay mo, in fact, bago ka pa pumasok sa trabaho, is none other than Christ Himself. Dapat yan ang tumatak sa isip mo. Bakit? It's because of the reason that every time you go to work, ang bit-bit mo testimony ng Panginoon. Kung ikaw ay nagpakilalang Kristiyano, ang bit-bit mo ay testimony ng Panginoon. Buhay mismo ng Panginoon. Yan ang nakataya sa iyong trabaho. Kasi minsan, ang nakakalungkot ay we have the guts to be smart enough para sa performance review ng tao to the point that you will forget. Paano kaya ngayon? Kapag ang Diyos na ang gumawa ng performance review mo habang nagtatrabaho ka. Di ba? Paano kaya ngayon kapag Diyos na ang gumawa ng performance review mo habang nagtatrabaho ka? Di ba minsan, ayusin ko yung trabaho kasi andyan si boss.
Nandiyan si manager, nandiyan si supervisor, nandiyan dyan si leader, si team leader. Ayusin ko yung trabaho ko kasi pag gumawa ng performance review, kumbaga in military term, baka ma-endorse pa ako nito. Pag hindi maayos ang ginagawa ko. Di ba? Pero nais kong sabihin sa iyo ngayon, let me ask you this question. Papaano kaya? Papaano kaya kapag ang gumawa ng performance review ay ang Diyos habang nagtatrabaho ka? Paano kaya yon? Ano kayang sasabihin natin? Are we going to take that same eagerness na kailangan ayusin ko? Kaya ko nga po sinabi sa inyo para sa mga nagtatrabaho na kabataan ngayon, kaya ko po sinabi sa inyo that you have to realize that eto ang pinaka-primary sa lahat. Yung boss ko ay ang Diyos. Kung maayos ako sa harap ng Diyos, maayos ako sa harap ng tao. Yan ang tatandaan nyo. Kaya mamaya, babalikan pa natin yan. Kaya nga, young people, young men and young lady, mga ate at kuya, yan, kasi minsan, matanda pa sa akin yung mga nagtatrabaho eh. I hope wala tayong age barrier dito na tinitingnan. Baka maaaring sabihin mo, hindi ka kasi sir nagkaroon ng experience sa trabaho. Mga kapatid, may experience ka sa wala o parehas trabaho yan. In fact, kahit yung mga full-time na nagtatrabaho dito, kung hindi rin nila kikilalanin, ito nga sabi ng ating mahal na pastor, take note. Maraming full-time, yung mga shoutout sa lahat ng mga full-time kong kapatid, masama kung nandyan po sila sa bahay po ninyo at medyo nakanganga, pakigising nga po ng konti. Sabihin, manood na lang muna sila ng Baptist Lunch. At masyado na sila maraming nainom na kape sa inyo. Ubus na yung mga 3-in-1 coffee nyo dyan. Pag gising yan, magpapabili pa ng juice at saka pandesal yan. Real talk. Sabihin niya, wala ba? So, ice dyan? Ice. Eto yan, mga kapatid. Ito nga yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor sa amin, mga full-time. And even, alam ko, nabanggit niya rin po ito sa mga pastors na kasama niya po. Pero I will speak for the full-time kasi ayaw ko magsalita sa mga pastor, magkukurse tayo niyan. Dito tayo sa mga full-time. Alam niyo sinasabi sa amin ng aming mahal na pastor, ng ating mahal na pastor, minsan ang trato na sa sarili natin, empleyado tayo ni pastor. No. We are not employees of a pastor. Diba? We are the staff of the church. Kaya nga tinanggal niya po yung worker. Yung salitang worker, di ba? Bakit? Kasi, alam naman natin ang Pilipino, pag sinabi mong worker, ang Tagalog, trabahador. Pero, ang hindi nalalaman ng mga tao, yan lang ay general term para sa isang nagtatrabaho. Tama, mali? Tama. Kasi, pag yung worker yung nakadikit, ang naiisip ka agad, construction worker eh. Grabe ka naman. Masyado mo naman inuhusgahan sarili mo. Di ba? Well, anyways, kaya nga pinalitan niya ng ating mahal na pastor na staff. We are not the employee of a pastor. We are the staff of the church. Kaya nga ang sabi ni Pastor Hill, ang lagi niyang sinasabi, tingnan mo siya as your pastor, not as your boss. Kasi pag tiningnan mo siya as a boss, minsan darating sa punto ng pagkakataon na magsasawa ka sa ginagawa mo. Pero pag tiningnan mo siya as a pastor, you will think that he has the God-given authority to rule over me. Kaya maluwag kang susunod sa kanya. Di ba? Yun ang nagiging problema. Ang akala empleyado ng simbahan, akala empleyado ng ganitong kumpanya. No. It's not about that. It's about you serving Christ. Di ba? Kaya nga, ang pinakamaganda nito, huwag mong gawin ang sarili mo na empleyado ka ng Diyos. Ikaw, nais kong sabihin sa'yo, ikaw na bilang isang nagtatrabaho sa labas, nagtatrabaho ka, meron kang trabaho ngayon, ikaw young man and young lady, huwag mong isiping empleyado ka ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos. Yan ang magandang ilagay natin sa isip natin bilang isang nagtatrabaho. Kaya nga nais kong sabihin sa inyo, sa mga working na young people, you should approach every task. Okay? Approach every task or kung ano man ang ginagawa mo sa iyong opisina, ano mang klase ng
ng trabaho meron ka, you should approach every task with full effort na naka-attach with your labor that reflects your devotion to God. Okay, ulitin ko po. Ang pinakamagandang ilagay sa isip po ninyo, mga working singles, no? Mga nagtatrabaho po dyan. Ang pinakamagandang ilagay sa isip mo that when you approach every task of your work, anumang line of work mo, anumang nature ng trabaho meron ka, you should approach every task with your full effort na naka-attach dyan ang iyong full devotion sa Diyos. Yan ang pinakamagandang ilagay po yan po ang pinakamagandang itatak sa isip natin. Because unang-una na dapat mong tandaan sa iyong buhay bilang isang nagtatrabahong kabataan na Kristiyano. Ulitin ko po. Bilang isang nagtatrabahong kabataan, ang dapat mong ilagay sa isip mo, you should be an audience or work for an audience of one. Okay? Work for an audience of one. Okay. Sir, paano yan? Anong ibig sabihin mo na work for an audience of one? Alright, listen. When it comes to promotion itself, yes, I do understand that you have to perform everything na maayos. Di ba? Na maayos sa buhay mo. Na maayos sa trabaho mo. Kailangan ma-impress mo si bossing. At pag kinamusta ang iyong buhay, dapat maayos ang sagot mo. Dapat pag tinignan ka ng iyong supervisor, manager, or kung sino man na naka-assign when it comes to review your performance, dapat maayos. Di ba? Pero nais kong sabihin sa iyo bilang isang kabataan nagtatrabaho, work for an audience of one. It is very clear in the verse that we've just read or we just used that the Bible says, whatsoever ye do, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo yan ang tao sa iyong puso. You see that the Bible is teaching us to be determined, to be sold out when it comes to doing everything. Alright? To be sold out when it comes to, okay, that is the line of work, be sold out to that work. Okay, this is the nature of your work, be determined to accomplish everything na meron ka dyan. Di ba? Ganun ang dapat na kailangan mong gawin bilang isang nagtatrabaho. Because, ano na yun eh, kumbaga given na yan. Kapag nagtrabaho ka, gawin mo na yung the best mo. Di ba? Pag nagtrabaho ka para sa bagay na yan, gawin mo na yung pinaka-the best mo when it comes to that line of work. Now, dahil nandiyan ka ngayon sa trabaho na yan, ang sabi ng Bible, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo that be or work for an audience of one. Pag nagtrabaho ka, you want to have a good relationship with your fellow workers, with your co-workers, work for an audience of one. You want to have a good relationship with your boss, with your manager, with your supervisor, with your leader on that line of work. Work for an audience of one. Do not work for an audience of many. Do not work for the audience of your coworker as your coworkers being your audience. No, do not try to please men, but try always pursue to please God. Bakit po? It's because of the reason, baka nakakalimutan natin that there's a passage written in the Bible that says promotion belongs to God. You want to be promoted? You want to have a good review when it comes to your performance in your work? Then, work for an audience of one. And that one, brethren, I'm talking about not your boss, not your co-workers, but God Himself. Whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Napakahalaga po neto bilang isang Kristiyanong kabataan na nagtatrabaho. If you will just work for an audience of one, and I am pertaining to the Lord Jesus Christ Himself, okay? If you will work for an audience of one, napakaganda na mailalagay mo ngayon sa isip mo, oh,
Kaya ko to ginagawa not para to please my boss. Kaya ko to ginagawa not to please my coworkers, but I am doing this to please God Himself. Alam mo kapatid, pag natutunan mo yung ganyan, hindi ka magsasawa sa lahat ng ginagawa mong tama para sa Panginoon. Kasi alam mo, eto yan eh. Minsan, kapag nandoon ka na sa edge of compromising, ako na lang ata ang gumagawa nito Bakit parang kinikriticize na nila ako sa ginagawa kong ganito? Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganyan? Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganun? Pag nasa edge ka na ng compromising, hindi mo maiisip na sumama na lang sa kanila, but instead, you will remain steadfast on those things that you are doing just to keep the testimony of the Lord Jesus Christ. Compromising young people na nagtatrabaho sa labas. Young people na meron kang line of work ngayon, meron kang ano man ang nature of work mo, ano man line of work mo ngayon, tandaan mo, compromising should not be an option for you. Ulitin ko po. Compromising should not be an option for you. Bakit? Dahil sa panahon na naiisip mo nang magko-compromise ka, tandaan mo lang yung sinabi ko, work for an audience of one. It will take a long process, I'm telling you. For them to adapt, it will take a long process. But mind you, young people that are working, dapat yung tandaan ito. It may be a long months, long weeks, long years ahead of you pagdating sa ganyang stand. But one day, aanihin mo ang lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. One day, makakasama mo sila sa iyong faith. One day, they will respect you. One day, they will do this like what you are doing right now. Kaya nga, para sa mga nagtatrabaho, work for an audience of one. Huwag ka magtatrabaho para sa audience ng boss mo. Para maging audience mo yung boss mo. Para maging audience mo yung manager mo. No. Ang pinakamagandang ipakita mong action, you are working this line of work with your full effort. Bakit? Kasi hiningi ko sa Diyos to di ba? That's the reason why you are there in your work. First and foremost, ladies and gentlemen. Di ba? Kaya ka nandiyan dyan sa work mo na yan ngayon, it's because, baka nakakalimutan mo, kapatid, you prayed it. You prayed for it. Ipinanalangin mo yan, di ba? Hiningi mo yan sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho ng Diyos. Now, sabi ko nga sa inyo kanina, approach every task with full devotion na naka-attach, approach every task dyan sa line of work mo, sa nature of work mo, with a full effort na naka-attach din ang full devotion mo sa Diyos. Bakit? Kasi ganito yan, young people na nagtatrabaho. Kapag naibigay mo ang full devotion mo sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kasipagan na i-exert mo ang full effort mo sa trabaho na yan. Kaya nga, young people, meron ditong verse na nagsasabing, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Work for an audience of one. Work for an audience of one. Yan ang pinakamaganda kasi alam nyo, dyan po pumapasok, kapatid, ang compromising stage. Pumapasok ang pagko-compromise if you work for an audience of many. Pag ang audience mo ay ang co-workers mo, you will try to please them. Pag ang audience mo, sa line of work mo ay ang boss mo, ang manager mo at ang supervisor mo or ang team leader mo, kapag sila ang audience mo, you will try to please them. Kapatid, hindi ito iba sa aming mga nagtatrabaho dito sa simbahan. Because this is the reality. If we will just try to please Pastor Hill himself, na mismo siyang nagtuturo, wag ako. It's not about me. It's about God. Siya mismong nagtuturo ng ganun. Kaming mga full-time staff,
if we are working here inside the church and just trying to please Pastor Hill dahil para hindi kami masuspended or para hindi kami magkaroon ng atraso sa kanya, hindi kami tatagal sa line of work namin. Oh, believe me, I have some full-time staff here that can testify. Huwag kayong mag-alala. Iikutin natin ang lahat ng trabaho para mawala sa isip. Iba kasi yung trabaho mo, sir eh. Diyan ka nagtatrabaho sa church. No, pare-parehas lang ang prinsipyo niyan, kapatid. If you work for an audience of many, kahit saan ka, anong nature ng work mo, mapasimbahan man yan o labas man yan ng simbahan, pag ang trabaho natin, pag ang audience natin is still the people, not God, hindi tayo tatagal sa trabaho natin. Parehas lang yan, kapatid. Maniwala ka sa akin. Parehas lang yan. I will present, huwag ka mag-alala, maybe next Thursday, I will present here a full-time and non-full-time na nagtatrabaho parehas. Pero sasabihin ko sa inyo, we can all come up to one principle that if we are having an audience of many, hindi ka tatagal sa trabaho mo na yan. But if you have the attitude to work for an audience of one, and I'm pertaining to the Lord Jesus Christ Himself, tatagal ka sa trabaho na yan. At higit sa lahat, hindi ka lang tatagal sa trabaho na yan, kundi mapipreserve mo ang testimony na bit-bit mo bilang isang Kristiyano. Ang ganda ng ating topic, mga kapatid. I hope this will be a blessing sa lahat na nagtatrabaho. Alam niyo po kasi, kagabi, yung makita mo yung isang pastor na may puso para sa kabataan, na talaga nag-iisip. Kung pwede lang walang pasok sa Tuesday para 2 araw magsama na. Di ba? Nag-iisip siya, paano itong ganyan. Sabi ko, wow. Sabi ko, grabe. Yan ang dapat na makita ng mga kabataan ngayon. Yung magkaroon ka ng pastor na mayroong puso para sa mga kabataan, napakahalaga po niyan. Alright? So I hope, hanggang dito muna tayo and prayerfully, makakita ako, virtual man yan or actual, makakita ako ng may interview natin, no? Para ma-realize nyo, no, sa yung mga tinuturo natin dito is hindi hula-hula, kundi talagang merong mga tao, may mga kabataan na gumagawa ng ganito. Alright? So I hope I've been a blessing po sa inyo. And sagapunan sa akin, mga kapatid. Saganan sa akin, wala po akong ibang hangarin kundi matulungan po kayo, no? Sundin kung ano man ang puso ng ating pastor dito para sa inyo bilang isang kabataan. Alright? So I hope wag nang pumasok. So I hope I've been a blessing sa inyo, sa lahat ng mga nandiyan dyan na sumusubaybay ngayon sa ating pong programa. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sons of the Priest, yan. And sa ating mga BIG brothers, shoutout sa inyo. At sa lahat ng mga nandiyan dyan na sumusubaybay ngayon, ng mga adults, young people, nakakita ko ng mga ilan-ilang working dyan. Shoutout kay Brother Ruben Obidos, Sister Chanel Daz, yan. Shoutout sa inyo, the rest ng working na nandiyan dyan po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat and I hope this will help you, no, sa inyong pagtatrabaho. Again, no condemnation. Wala po tayong condemnation dito sa programa po na ito. The reproof, the rebuke will always be there. Alam nyo kung bakit? Kasi nandiyan dyan pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos eh. Oh. Yung rebuke, normal yan pagdating sa salita ng Diyos. But hindi natin yan i-capitalize kasi ang kailangan po ninyong matutunan is encouragement na not to touch your emotion but an encouragement of truth. Okay? Na pagdating sa encouragement of truth, asahan mo na masasaktan ka kasi katotohanan yan eh. Di ba, young man, young lady, katotohanan yan. Pero tandaan mo rin that the truth, it is something that will set you free and that is the truth. The truth can only set us free. So ang tanging makakapagpalaya lang sa atin, sa kaisipan natin hindi maayos ay ang katotohanan. Kaya nga kapatid, ito ang dapat na manatili sa ating puso't isipan. Lalo na po sa inyo na nagtatrabaho.
All right? So that's the only goal of this program. Okay? The Baptist Lunch is always to help those who are in need of the Word of God. Kaya nga, the long-time saying of the Baptist Lunch is bringing you a bunch of spiritual lunch. In behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, alongside with Sir John as our live stream technician, audio technician po natin, Sir Romero, and of course, our cameraman, Sir Vince Yu. Maraming salamat po at kami po ay magpapaalam na. Magkita-kita po tayo next Thursday only here at your favorite noontime show every Thursday. This is The Baptist Lunch. Brother Maki signing off. Blessed and unstoppable. To God be the glory.